So hi guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Heikel, you're watching Paisano Vlog PH. So for today's video, share ko lang po sa inyo ang actual na pag-renew ko ng driver's license ngayong taong 2024. So na-expired po ang driver's license ko noong June 2024 at August na po ngayon. So ngayon ko lang ma-renew kasi po on board po ako, nasa barko po ako. So share ko lang po sa inyo ang aking mga actual na pag-renew at magkano din po ang ating mababayaran, at sigurado may penalty na po ako kasi June, July, August at least mga 1 month na nakalipas. So samahan niyo ko, let's go. At ang first step ng ating driver's license renewal, gamit ang ating cellphone or desktop, pumunta lang po tayo sa ating browser at i-type ang portal.lto.gov.ph at mag-register kung wala ka pang account dito or mag-log in. Kailangan po natin ito para sa online exam. For registration and logging in, kailangan natin ng registered email address or the registered client number which is provided from LTO. At ito ay isi-send ng LTO sa email nyo. Then other personal details, and of course ang ating lumang driver's license ID for renewal. Upon logging in, look for graduation hot icon and click for driver's license renewal course. And after, ito ang makikita natin na view na may 3 parts. And before taking the exam, I personally recommend na magbigay ng oras para mag-review sa mga course na ito. Dahil ito ay napakahalagang refresher course para maipasa ang exam, and mostly naman ay mga questions ay reference dito. And once you are done with that part, it will lead you to take the exam. Just make sure that you don't spend much time kasi nagla-log out siya pag na-detect niyang matagal kang naka-idle. At dito naman tayo sa exam na may 25 items. And based sa instructions ni LTO, you need at least 20 correct answers para makapasa sa exam na to. At after nating ma-take yung online exam, yung portal, yung pinakita ko po recently. So make sure po na pag pumunta na po kayo sa mga branches ng LTO, ay na-print nyo na po yung result nyo. Tulad po nito. Ayan. May nakalagay na pass. Ayan. So ito po yung certificate na gagamitin natin. Dapat printed po kasi ito pong printed ang kailangan nila. Mas maganda magpa-print na kayo sa labas para sa hindi natin alam sa loob mas mahal na or wala pa. So ito, dala ko na po ang aking copy na nagpapatunay na nakapasa tayo sa exam. At syempre, tawag na wag po natin din kalimutang dalhin ang ating lumang driver's license, mga idol. At ang pinakauna po natin gagawin pagdating dito sa LTO branch ay pupunta tayo sa evaluator para mabigyan tayo ng form tulad po nito. Ayan. Itong form na to ay ito ang magtatakda na mag-uumpisa ng ating process ng ating driver's license renewal. So ibigay po natin yung old na card natin na license. Kailangan nila yon at bibigyan tayo ng form para i-fill up. At syempre, ingat din po tayo sa pag-fill up na dapat tama po lahat ng ating i-input na mga details. So ito na po at tapos na akong mag-evaluate. So pupunta na po tayo ngayon sa next step, which is the medical examination. At dito rin sa evaluator section ay dito din malalaman kung ilang taon ang pwedeng ibigay sa iyo ng LTO para sa bagong driver's license mo. At ito na nga ang 10 years expiration kung wala kang violation at 5 years naman kung meron. At ang next step after evaluator ay dito naman tayo sa cashier. Ito naman ang chart ng driver's license renewal fee. At nagbayad ako ng 585 pesos para sa renewal fee. At pagkatapos nating magbayad sa cashier, ay proceed tayo sa photo, signature, and biometrics. At ang last step nito ay ang releasing window. At sa part ko, swerte din kasi na-receive ko talaga ang original ID card ng bagong driver's license ko. Doon sa medical po ay nagbayad po tayo ng 600 pesos. Pero may discount naman po kung ikaw ay senior citizen. At tapos doon naman po sa
actual mismo na processing fee ng ating driver's license, ay nagbayad po ako ng 585. Yun po yung normal talaga na babayaran. At since may penalty po ako kasi na-expire na po ang aking license noong June 21, 2024. So June 21, 2024 ay na-expired na po aking driver's license at ngayon ay August po. So every month ay 75 pesos. So yan isang buwan na. So may penalty ako na 75. So 585 pesos plus 75 pesos. At yung 600 pesos na medical fee. So yan lang po ang aking nagastos sa aking driver's license. So awa ng Diyos ay 10 years validity po ang aking driver's license kasi wala po akong violation. So sa 5 years na yun na nakalipas ay walang violation. So maganda sana kung wala din po kayong violation para 10 years din po ang inyong driver's license validity. So malaking tulong na po yun. So at ito naman po at ang OR, ayan po, OR at yung card niya. So, at mabilis lang po ang aking pagpunta dito. So yun lang po ang mga steps na ating gagawin pag tayo mag-renew na ating driver's license. Maraming salamat po and thank you for watching. And sa hindi pa nag-subscribe at sa mga solid at minamahal kong subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Ride safe po sa lahat. At sana ay makakuha na rin po kayo ng sarili nyong driver's license soon para legal ang ating pag-ride. Alright, thank you so much. God bless.